sa hati sa at kalungkutan at manatili kayong tanging sa isa't isa lamang. Ipinahayag ko kayong magkataling puso na kamatayan lamang ang maaaring sa inyo maghiwalay. Paano kung matatapos ang kwadro ito? Kaya likot-likot naman ninyo. Maupo nga kayo. Iyak na iyak si baby. Oh, sige nene, huwag ka nang umiyak. Namapaganda natin yung ginagawa ko. Sige nga naman, nene. Danilo, yung bang kwadrong ginuhit mo nung dalaga pa si Corazon? Ano bang pamagat mo? Yung bang nagkamit ng primera premyo sa karnaval? Ano? Dalagang na yun. Dalagang na yun nga pala. Yung ba yung napagbili mo? Hindi yun, nasa studio sa Maynila yun. Baby, tama na. Baby nga naman. Bakit ba iyak lang iyak itong batang ito? Galit na galit Halika sa'yo. nga, ba't iyak ka nang iyak? Halika. Tinan mo. Baby, bakit ba iyak ka lang iyak? Tatay, ito nga si Kasino. Mamaya ng mga manok. Makalolo naman yan eh. Ikaw pati manok ko tuloy nabati. Diyan na kayo, ha? Siya nga pala, Danilo. Malapit na ang kumpleanyo ni baby. Baka makalimutan mo. Mari ba yun? Narito, sa kalendar aking memorandum. Ayan, nakamarka na. Birthday ni baby, December 8. Sa mga kasapi sa kilusang ito, ang digmaan ay hindi pa tapos. Simula sa mga silo ng mga bahay sa bukid, sa parang sa kabundukan, ay pagpapatuloy natin ang paglalaban. Sapagkat sa isang tunay na Pilipino, ay karangal ang mamatay sa pagtatanggusay ng bayan. Mabuhay si Kapitan Danilo! Mabuhay! Kaya tayong lahat ay dapat humanda sa mahabang pagtitis at pagpapakasakit. Maaaring tayo bumilang ng araw, buwan, taon, bago natin matubos ito ating ng bayan. Subalit yun ay walang kailangan. Ang kailangan sa atin ay ang tayo ay magtagumpay. Mabuhay si Kapitan Danilo! Mabuhay!
Position to be decorated. Front and center. Huh! For gallantry in action, above and beyond the call of duty, the Medal of Valor is awarded to Captain Danilo Amante. You are highly deserving of this decoration. The country is proud of you. Congratulations. Mabuhay si Kapitan Danilo. Maraming salamat mga kaibigan. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taong pangungulila ko sa pag-ibig at pagmamahal ng aking asawa at anak, ay magkikita na rin muli. Talagang mapalad ka, Danilo. Asawa, anak, dulo, karangalan, ay nasa iyo lang lahat. Ang pag-ibig at pananabik na natipong sa loob aking dibdib sa maraming panahong ipinamalagi sa kabundukan ng Mindanao. At ang medalyang ito, ang ipasasalubong ko sa kanila. Talagang may katwirang kang magpa-discharge ka agad, Kapitan. Hindi ba, Major? Totoo, pero hindi ko maintindihan kung bakit pati ito si Lucio nagpumilit pang magpa-discharge. Diba wala pala kayong balita? Hindi ba nyo nalalaman na sa bundok pa tinuturuan na akong gumuhit ni Kapitan ng Larawan? Ang ibig mong ba sabihin ay magpipintor ka rin? Naturalmente, sa sementeryo pwede ka magpinta ng nicho. Sige, magtawanan kayo. Dapat nyong malaman na he who loves last, loves last. Ano, ito ba? Captain Danilo Amante. Ha? Yes. Oh, thank you. Ano yung Kap? Ako ang nakatanggap ng iyong sulat. Ang iyong anak ay nasa akin. Ang iyong asawa ay hindi na lumitaw. Maaaring napatay siya ng mga Hapon. Bakit, Kap? Ang asawa ko raw ay hindi na lumitaw. At maaaring napatay daw ng mga kapwa. Hindi ko makapaniwala. Ang iyong Hapon. Lucio, pagbaba mo kumain pa masasakyan ha. Siguradong maraming kulor dito. Okay, Kap. Kap, ikaw yata ang kinakawayan ng babae nga na. Sino? Ayun. Kanina pa kumakaway eh. Saan? Ayun. Anong mumukhaan ko yan ah? Si Corazon na nasawa. Sinasabi siya yung buhay siya, nakita mo na? Sabi ko na sa'yo eh. Ayun siya. Kapabala na yung mga kaibigan. Butay na sumit ka sa akin. Chief, hindi kaya mawawala ang aking mga maleta? Ay, hindi ho. Mabuti pa tingnan natin. Okay na. Ito, akin ito. Kaya. Boy, take this. Oh, sige, kung bahala. Ilan ba yan, Stuart? Dalawa lamang yan meron pang siya. Hanapin ninyo. Sandali lamang, Amanda. Oo, madali lamang. Kung bababala. Bababala niyo yan. Corazon, sandali lang. Kuron, Walang niya. bakit? Tatanong-tanong ka pa? Hindi ka ba nakakalak sa pagbalik ko sa iyong piling? Itulan mo ako. Ito bang pasasalubong mo sa akin? Hindi mo nagigilala si Danilo ang iyong asawa? Ano? Asawa kita? Oo, si Danilo ang iyong asawa. Amo ng yurak ng sigora. Danilo? At ama ng ating anak? Nasaan siya? Ba't hindi siya sinama? Wala akong anak at wala akong nakikilalang Danilo. Corazon,
Hindi Corazon ang pangalan ko. Ako si Amanda. Amanda Noble. Ipinapakatakin na sandali pang gawin mong biro. Paranin mo ko. Corazon. Corazon. Bitiwan mo ko. Bitiwan mo. Corazon. Corazon. Alay sa kayo, nasa kotse yan. Opo. Maraming salamat. Dahil lamang kaibigan, ha? Maraming nyo. Maraming nyo. Corazon. Sandali lang, kaibigan. Corazon, sandali lang. Amanda! Corazon. Papa, Saan ka nagtatago, iha? Kanina pa kita inaanak. wala papa, dyan lang. Tayo na sa kotse. Madali ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala. Aba na ba ito, kapitan? Makain na at madali ka na. Opo, senyorita. Sige na papa, makain ka na. Bakit mo ba ako inapura? Madali ka ba siya? Oo. Bakit? Simusaw mo, di ba? Sumakay ka, madali ka. Driver, sundin yun, ha? Madali lang ba siya? Ganteng? Pa? Ganda po doon sa ako. Ganda hapon naman. Ikandado mo ang pinto at huwag kang magpapapasok ng sinuman, ha? Opo, senyorita. Bakit? May kinatatakutan ka ba? Eh, Ano bang nangyayari sa'yo? Mula kanina salubungin mo ako sa bangkor, balisang-balisa ka na. Bakit ba? sa bahay ko na sabihin sa'yo, papa. Sige na, Bastian. Kap, hindi maaaring mabuksan eh. Nakakandado sa loob. Kaya nga, no? Talaga nga tayong papasukin, pati pinto na itinandado. Talagang kahulugan kayong pagkakatira sa malaking bahay na ito. Bakit? Hindi ba niya kamag-anak yan? Kaya tayong papasukin, ha? Madali lang ito. Kap! Ha? Bakit? Pulis! Hindi bale. Mamayang gabi babalik tayo dito. Mas mabuti pa nga, mamayang gabi na. Honey, alam mo? Jung, bakit tayo malata? Jung, hindi ko na ho kayo nasalubong sa pier dahil sumakit sa ulo ko eh. Hindi ba, Lester? Magandang araw po, Don Rosauro. Magandang araw naman, Ernesto. Narito ko pala, Ernesto. Oo. Oo. Kanina ka pa nga niya inihintay eh. Pagpasensyan mo ko, Ernesto, sapagkat meron lang akong gusto sabihin dito, Kester. Oo. Ano bang kaguluhan nangyari dito samantalang ako'y nasa Bisaya? Anong gulo, Jung? Yan nga ang itinatanong ko sa'yo sapagkat parang may katakutang multo ang inyong... Totoo nga, papa, meron akong kinatatakutan. Ngunit, hindi isang multo, kundi isang malaki at makisig na sundalo. Ano? Sundalo? At bakit ka naman natakot dyan sa sundalong yan? Pinagtangkang ka bang barilin? Patang! O ano pa man? Uy, bakit kayo nagtago? Baka niyo makalapit dito! Labas kayo dito! Tama mo na yan! Labas dito! Baka makalapit! Eh, sino lalaki yun? Kanina ko lamang nakita eh. Tsaka, alam mo, papa, mabuti maupo ka na muna. At huwag ka sanang mabibigla. Oo nga, Jung, nakanenervous naman kayo eh. Kanina, samantalang hinihintay kita ang bumaba sa bapor, ay bigla na lamang akong niyapos at hinag ka ng lalaki. Ano? Pinalikan ka? Eh, anong ginawa mo? Sinampal ko siya. Tinampal mo lamang? Bakit hindi ka sumigaw at nagsumbong sa akin samantalang naroon tayo sa pier? Baka magkaroon ng skandalo, kaya. At saka,
ayokong isubo kayo sa malaking basabulo. Baka makamatay ka ng tao. Nang sampalin mo, anong ginawa sa'yo? Sinaktan ka ba? Hindi. Kung hindi ka sinaktan, anong iniiyak mo ngayon? Mangyari, sa buong buhay ko, kanina lamang ako nahalikan. Ay, bakit ngayon ka naman umiyak samantalang kanina ka pa pala hinalikan? Ano? Ano namang iniiyak mo? Ay, naalala ko lang ho, malaking kahihiyan kay Amanda eh. Abagagang mga bata ito. Ano pang ginawa? Pagkatapos, pinilit niyang siya raw ay asawa ko. Asawa mo? Talagang pangakas ang taong yun, ano? At kami raw ay mayroong pang anak. Ano? Anak? Daw. At nang ako'y papaalis na, ay muli na naman niya akong yayapsin. Kaya tinampal ko siyang muli at ako'y nagtatagbo. Mabuti na lamang at dumating ka. Ang ibig mo ba sabihin, pagkatapos kang halikan ng lalaking yan, ay tampal lamang ang ginanti mo? Bakit hindi mo binaril? Kaya kita binili ng baril para maipagtatanggol mong yung sarili. Oo nga, ngunit hindi ko naman dinadala eh. Iniiwan ko sa kahon ng aking tukador. Imposible itong bata. Pero sino kaya ang pangahas yun? Marahil yung isang sundalong may malaria sa utak. Baga nga ho. Yan lamang ba masasabi mo? Pagkatapos ng hinalikan at mapahiya sa karamihan ng harap ng tao ni Amanda, bakit hindi mo hanapin ang taong yan at hingan mo ng paliwanag? Sayang. Kay ganda pa namang lalaki. Ano? Jesus! Makatulong sa amin kundi ikaw eh. Sige na. Paano kung mahalata tayo? Bakit tayo mahalata kung tayo nag-iingat? O sige na nga. Ayan. Kunwari lamang ha. Di kasi, basta't kapag ikaw naman ang may lihim, asahan mo akong bahala sa'yo. Ang inaalala ko, yung panalalaman ni Ernesto. Amot akong bahala sa kanya, tatawag siya ngayon sa telepono eh. Mabuti magbantay ka na sa telepono. Ati pa nga. Baka makasagot pa ang papa. Sige, diyan ka na ha. Amanda! Lumayas ka. Anong ginagawa mo sa bahay na ito? Amin ito Sulong, lumayas ka. At si matandang lalaking sinalubong mo kanina? Papa ko. Papa mo. Ba't magiging papa yun? Amanda! Amanda, buksan mo ito! Ano nangyayari sa'yo? Ba't nasa ito? Sandali! Oo, Papa. Binubuksan ko na. Buksan mo ito! Binubuksan ko na. Ayan. May magnanakaw ba?
Bakit ka sumigaw? Sana rin sila. Ituro mo sa akin at babalik ko mga walang hiya. Walang magnanakaw, Papa. Kung wala magnanakaw, bakit ka sumigaw? Bakit ka natatarata para kang dagang nakupot ng Yun pusa? nga, daga. Daga? Napunta doon. Kaso hindi pala doon. Sa Montik na akong kagatin eh. Pero batang ito, daga lamang pala, pati ako ginulat mo. Siya matulog ka na. At bukas ay magpapabili akong maraming panghuling daga. Oo, Papa. Lumayas ka na, baka magbalik pa, Papa. Inligtas mo ako. Bakit? Ewan, basta lumayas ka na. Corazon, sagutin mo ko. Iwan mo ako. Lumayas ka na. Lumayas ka na eh. Pag hindi ka umalis, babarilin kita. Sige. Barilin mo ko. Lumayas ka na, utang na loob. Kanina lamang ay inligtas mo ko. At ngayon ay hindi mo ko mabaril. Bakit? Sapagkat hindi pa rin matanggap ng iyong budhi. Napatay yung tunay ng asawa, hindi ba? Nagkakamali ka. Ako'y... Hindi ba? Hindi. Hindi ako'y walang asawa. Sinungaling. Ano karapatang magsalita sa akin ng ganyan? Lumayas ka. Ako'y... Corazon. 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 Corazon, buhay ko. Bakit tayo nagkaganito? Ano't ang ating matamis na pag-ibig ay humantong sa ganitong mapait na tagpo? Iibigan? Giliw ko. Ako'y sabik na sa iyong pagmamahal. Di ka ba naaawa sa akin? Ngunit... Nalimutan mo na bang ikaw at ako ay sumumpa sa harap ng dambana na tayo laging maghahati sa anumang galak at kalungkutan? Ha? Na tayo'y mananatiling isa lamang habang tayo nabubuhay. Na tayo ay... Wala akong nalalaman sa yung sinasabi. Ako'y dalaga. At sa tanang buhay ko'y wala pa akong nakakasumpaan. Corazon. Bitiwan mo ako. Ngunit, Corazon. Ngunit, inuulit ko sa'yo, hindi ko rason ang pangalan ko. Bakit ba pinipilit mong itawag sa akin? Ikaw ba'y baliw? Baliw. Ano ba talaga ang kailangan mo? Salapi? Kunin mo ng lahat. Ano? Kulang pa ba yan? Hindi ka lang mga hiyas na yan. Na marahil na yan. Lumayas ka dito. At tiyong iyan ang naging dahilan na ikaw, si Corazon Lagrimas na taga-nayon, ay nagpapanggap na ngayong isang dalagang taga-syudad. Para mo nang awa, umalis ka na. Oo, ako'y aalis. Ngunit hindi alang-alang sa iyong pakiusap sa akin. Kung hindi baka ako'y makalimot pa sa aking sarili. Pakatandaan mo, Corazon. Simula ngayon, ako'y magiging aninong hahadlang sa iyong matataas na pangarap. Uusigin kita. At hindi ako tutugot kahit ako'y mabilanggo o mamatay man. Hanggat hindi ko naaalis, ang takip ng iyong pagdadalaw mukha at naipakikilala sa lahat na ikaw, si Corazon Lagrimas, ay isang taksil na asawa. Ngunit, Amanda! Nakausap mo na si... Uy, ano nangyari dito? Umakit na naman dito yung lalaking humalik sa akin sa pier. Ay, tatawagin ka na ba? Huwag! Umalis na naman siya eh. Ano? Hinalikan ka na naman ba niya? Hindi. Anong ginawa niya rito? Nagnakaw ba? Hindi rin. Aba, anong ginawa niya rito? Basta galit na galit at pinipilit na namang asawa raw niya ako. At pinagbabantaan pa ako. Ipinalil mo sana. Babarilin ko na nga sana eh. Pero nagtigil ako, baka siya masaktan. Aba, masama na yan. At saka, paano ko siyang babarilin? Hindi naman ako marunong bumaril. Baka ako pantamaan. Aba, mahina talaga ang loob nito. Bakit ka matatakot? Ba't hawakan mo ito ng ganyan at saka... Ang daga! May tama ba ako? Wala ka naman sugat eh. Ha? Eh ako ba?
Eh, wala din. Just yung mga bata ito, bakit daga lamang binaril pa ninyo? Hindi daga, magnanakaw. Magnanakaw? Oo. Ano ba yung sinulita? Tinumaban niyo? Hindi siguro. Uy, habulin niyo! Sige, hintay, dali! Habulin natin. Namukhaan ba ninyo? Siyo. Sino yun, Amanda? Yung lalaki sa pier. Na naman? Aba, talagang pag-aas yung taong yun. Ngayon mismo tatawag ako sa pulisya. Aba, huwag na papa. Wala naman siyang ginakaw eh. Eh, anong ginawa dito? Basta't pinagbantaan lang ko at saka tumalo na. Walang bagay ba yan? Eh, bakit ayaw mo siyang pausig? Hindi sa ayoko. Natatakot lang ko sa eskandalo. Eh, ano ikatatakot mo? Umakyat siya dito. Wala namang ginakaw. Eh, ano sasabihin ng mga tao? Siya nga ho naman, malaking kahihiyan yun. Ah, hindi, Marian. Bukas na bukas ay tatawag ako sa ating private detective, si Nick. Siya matulog na kayo at akong bahala. Simula nang kayo magkita sa pier at siya makita yung silid, ay may napansin ka bang kilo sa kanya na maaaring maging pantanda na sinisira ng bait? Wala naman. Hindi magnanakaw at hindi baliw. At sa inyo bang pag-uusap ay nabanggit niya ang kanyang pangalan? Oo. Siya raw ay Sino? si Danilo... Danilo ano? Danilo Amante. Danilo Amante! Bakit? Abe, kilala ko po yan. Ito ba siya? Ito nga. Bayani. Ngunit may bayani bang nangahahalik ng babaeng hindi kilala? At nangakit ng bintana ng may bintana? Matisig nga naman lalaki. Esther! Talaga akong nakapagtataka sapagkat ang pagkakakilala ko kay Danilo ay siya isang lalaking mabait, magalang at isang tunay na magino. Siya ba'y talaga may asawa na? Amanda! Maaari. Ngunit hindi ko matyak sapagkat nung huli kami magkita na balita nga niya sa akin siya mag-asawa na. Ngayon, maaaring binata ko siya, no? Marahil. At kung hindi ako nagkakamali ay naibalita pa niya sa akin na siya makikipag-isang dibdib na sa isang magandang probinsya na nagngangalang Corazon. Corazon? Oo, Corazon. Corazon na Lagrimas. Lagrimas. Corazon Lagrimas. Bakit ba tila nagulat ka kaninang banggitin ko ang pangalang Corazon? Sapagkat ang pangalang yan ay ginigit ng Danilong yon na di umano'y siya daw tunay kong pangalan. Ako'y may palagay na nasa pangalang yan ang susi ng hiwagang ito. At bakit? Yan po isang hinala lamang. Ngunit upang malutas na natin ang suliraning ito, ngayon din hanapin ko si Danilo. Kaya ako'y magpapaalam na muna sa inyo. Nick, nagbago na akong isip. Huwag mo nang hanapin ang Danilo Amante. Aba, bakit po? Meron akong naisip na ibang paraan ng paglutas ng suliraning ito. Bueno, tayo po masusunod. Tanggapin ko ito upang pabuya sa iyong pagpapagod. At magbantay ka sana dito gabi-gabi, ha? Opo, marami pong salamat. At kung mari, huwag na sana makararating sa iba ang narinig mo dito ngayon. Maasahan po ninyo. Kasi ako po'y magpapaalam na. Paalam na ako sa inyong lahat. Amanda, darating ba ngayon si Ernesto? Hindi ho. Bakit mo nalaman? Sinabi ho sa akin ni Amanda kanina, hindi ba? Sinabi mo. Bakit ba, Papa? Mangyari, ibig ko siyang makausap. Upang sa lalong madaling panahon ay kayong dalawang mailagay sa tahimik. Ho? Kami ni Ernesto? Oo. Hoy! Esther, ngunit, Papa, nagsasawa ka na ba sa akin? Hindi. Ibig ko lamang matapos ng paggambala sa iyo ng Danilo Amante. Pero, Chong, si Amanda hindi pa nagsasawa sa kanyang pagkadalaga. Siya nga, Papa. Ayoko pa mag-asawa. Ngayon tapos na sa pagkainhinyero si Ernesto.
ay nakala kong panahon na upang kayong dalawa ay mailagay na sa tahimik. At yan ay malaw na namin pinagkasunduan ng kanyang papa. Ngunit kami ni Ernesto ay walang pinagkasunduan. Maliit na bagay. Batid kong siya'y lumiligaw sa iyo. At nalalaman ko namang ikaw ay meron na rin pagtingin sa kanya. Pero ayaw pa hong mag-asawa ni Amanda eh. Siya nga naman, Sukat na Papa. iha, ito is para sa iyo ring kabutihan. Ngunit ako'y... Ipanatag mong iyong kalooban. At ngayon mismo, ay pupunta ako sa kanilang bahay upang mapag-usapan namin ng kanyang papa ang bagay-bagay na ito. Subalit yung... Angelina, sabihin mo kay Bastian na ihahanda ang kotse. Papa, Ipanatag mo na ang iyong kalooban. At buo na ang aking pasya. Akong bahala sa iyo. ngunit Papa, paano ang ating gagawin? paano nga yan? Kayo ni Ernesto magkatipan, ngunit kami ikakasal. Hindi, Mare. Kung hindi rin lamang si Ernesto ang aking magiging kaisang palad ay magpapakamatay na ako. Bawag, magagalit ang Papa. Sino yan? Bastian po. Tuloy. Nakahanda na po ang kotse. Mabuti. Hindi ba't ikaw ay tiga San Jose? Opo. May kilala ka ba dong Damaso Lagrimas? Yung sugarol? Sugarol. Baka ho yung si Mandamasong sabungero. Oo, nagsasabog din nga siya. Kilala ko po. Ibigay mo ito sa kanya. Opo. Sebastian. Ito yung paragastos. At huwag na sana makararating ito kahit na kanina. Maasahan po niyo. Paalam na po. Maalala ko, Mang Damaso. Oo. Kayo na lamang lagi na papag-usapan dito sa San Jose. Bakit naman? Aba, talagang ganyan ng tao yung mayaman, pag-usapan. Sino bang yung mayaman? Sino pa? Simula na dumating mga Amerikano rito, ginawa na rin yung kapitbahay ang Maynila. Ang subong mahirap kayo maaaring makapagluluwas. Mga tao ito. Parang hindi nyo nalalaman ang buhay ng mga sabungerong katulad natin. Kapag inabot tayo ng swerte, siyempre maraming pera at pirmi tayong muso. Kapag naman kamalasan ang dumapo sa atin, magdidildil naman sa asin. Siya nga naman. Nini, baka matuka ka naman oh. Ang maalala ko, totoo ba ang batang iri hanggang ngayon hindi pa naniniwala ang kanyang nanay ko na? Hindi. Itanong mo. Ini ang nanay mo. Ang nanay ko, umalis. At pagkadating niya, piling-piling marami siyang laruan na dala para sa akin, di ba, Lolo? Bakit kaya pati yung bata ngayon pinaglalaruan ng kapalaran? Amanda Maso, hindi ba yun yung manugang? Si Danilo? Ay, yung bumababa sa jeep. Cora, ang tatay mo. Ay, si tatay ko sa litrato. Oo. Danilo! Danilo! Tatay. Danilo. Tatay! Korano ko. Naku, ang laki mo pala sa litrato. Ang liit-liit mo. Talagang ganyan yan. Nasa ng nanay? Kanan lolo. Lolo ang pinuntahan ng nanay. Ano ba, Danilo? Kamusta ka? Oy, mga kabayo. Wala namang medalya mo. Kala namin hindi ka mababalik eh. Butit nakabalik ka rin, ha? Salamat sa awa ng Diyos sa kubuhay pa. Nagsasabong ka pa pala. Nagay, unti-unti. Itay, siya nga pala. Ito si Lucio, matalik kong kaibigan. Silang biyanan ko. Lucio, kumusta ka? Mabuti Oy, mga kasama. Itong kasama-sama sa Mindanao. Sila kabarkada ko dito sa baryo. Kumusta kayo? Mabuti Mabuti naman. Maalala ko nga pala. Nene, ang lahat ng ito ay para sa'yo. Laruan? Oo. Yung ba pinadadala ng nanay? Aba, hindi. Ang tatay... oo. Ang nanay mo nagpapabigay nito sa'yo. May manyika, oh. Aba, mga Maganda kaibigan. yan. Ito, Mabuti pa umakit tayo sa may manyika kapag yan, oh. tayo makain ng kahit na ano. Salamat po. Alis na ako. Danilo, Lucio, tayo na sitas muna. Ngunit, hindi nyo nakita nung siya'y patayin. Hindi. Bakit niyo tinyak na siya'y patay? Danilo, maiiba pa ba ang kanyang kapalaran sa karamihan?
Itay, magsaya kayo. Si Corazon ay hindi patay. Danilo. Siya'y buhay. Nagbibiro. Nagkita kami. Nag-usap kami at hinalikan ko pa siya. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hindi na raw Corazon ang kanyang pangalan at Amanda Noble. Amanda Noble. At sa ngayong kay Lucio, siya ngayon ay nakatira na sa bahay na isang matandang mayaman na nagngangalang Roberto. Hindi Roberto. Nasa dulo ng dila ko eh. Rosauro. Oh, Rosauro Noble. Yan kaya ang dahilan kung bakit niya ako tinatuwa. Ang tandang mayaman kaya niya siya naging dahilan kung bakit niya ako tinatuwa. At anong kanyang kaugnayan sa aking asawa? Bakit nga ba siya nagkakaganon? Sa kanyang mga kilos ay maaari kang maniwalang kami hindi makakilala at para bagang lubusan niya nakalimutan ang nakaraan. Nakalimutan? Tama, alam ko na. Ang alam mo? Ang dahilan ng... Sandali lang. Tuloy. Magandang araw po. Magandang araw. Sino ka ba't anong kailangan? Maaari po bang makausap ko kayo ng sarili na? Sandali lang tayo. Baba kami ni Lucio. Sandali lang ho. Ano bang kailangan? Pinabibigay lang po sa inyo ito ni Don Rosauro. Salamat. Wala po naman. Papaalam po muna ako sa inyo. Adios. Kaibigang Damaso, dumating ang pagbibiro sa atin ng kapalaran. Dumating at nanggugulong yung manugang. Tigasan mo sana ang iyong loob. At ano man ang mangyari, ay huwag mong ihahayag ang ating lihim tungkol sa 1,000 pisong kagandahan. Maaaring pagibayuhin kung naturang halaga kung matututuhan mong pag-ingatan. Rosauro. Aking paniwala ay hindi kanya kusang nilimot. Kung hindi, nagkaroon lang siya ng sakit na limot. Sakit na limot? Oo. Ang ibig mo sabihin yung tinatawag yung bang na pagkawala ng gunita. amnesia. Oo, tama, amnesia. Tulad ng nangyari sa isang kasamahan natin sundalo. Sa pagkakarinig niya sa mga bomba, kanyon, masinggan, ay nagkaroon siya ng amnesia dahil sa nervyos. Maaari. Mahirap na sakit yun. Mahirap nga, subalit gumagaling naman. Tulad nga rin nung sundalo sinabi ko sa'yo. Gumaling yun. Ang ginawa ng doktor, sinariwa sa kanya ang mga nakaraan. At pinagdadala siya sa mga puok na mahalaga sa kanya. Puok na mahalaga sa kanya? Ang alaala ng puok na ito ay matatanim na sa aking gunita bilang bantayog ng ating pag-ibig magpakailanman. Tama. May puok na mahal kay Corazon. Ba, ano pa hinihintay mo? Ba't hindi mo siya dalhin doon? Baka hindi siya sumama sa akin. Oh, si Captain naman, para kang hindi nag-guerrilla. Anong ibig mo sabihin? Agawin natin. Agawin? Ano pa? Ba, iho, naibalita na ba sa iyo ng papamuhan tungkol sa pinag-usapan namin kaninang maga? Oo. Mabuti. Nandiyan mo ba si Amanda? Nandyan, iho. Tumuloy ka na. Huwag ka na sana parang ibang tao, ha? Salamat ho. Ayun, nagsisigarilyo. Walang sindi. Naghahanap ng pospro. Magaling. Papainan ko siya. Alisto ka rito, ha? Kung bahala.
Nurse, bakit ba ang makasunod? Trabaho. Hindi yata nanliligaw ang amo mo kay Aling Amanda, no? Ang sabihin mo, malapit na ikasal. Tama ba? Oo, at alam mo, ang kanilang pag-isang dibdib na yan ay napagkasundo lang ng kanilang mga magulang kaya madaling nagkere. Ah, ganun pala. Salamat ha. Wala ka naman. Meron yata kayong kailangan, ba't hindi kayo magtuloy? Meron nga, tiri yata magpapasyal kayo eh. Oo, tutuloy sa Luneta ngayon eh. Ito bang bahay ni Juan? Yung kay... Ernesto, saan mo ba binabalak gawin ang inyong honeymoon? Bahala na ho. Aba, itong batang ito, hindi mo ba pinag-ukulang pansin ang bagay na yan? Ernesto, magpasyal tayo sa Luneta. Aba, oo. Isama natin si Esther, ha? All the time. Bakit naman pati si Esther sasama? Pabayaan mo silang dalawa. Tagal na naman ho ako hindi nakakapagpasyal eh. Sige na nga, just king mga bata ito. Salamat, Chong. Ay, teka muna. Kukunin ko lang aking handbag, ha? Oo. Tayo na, sa ibaba na natin siya hintayin. Pati na. Ganda sa oro? Esther, dali-dali ka, tinaantay ka ng dalawa. Tagal-tagal naman ni Esther. Mabuti pa sumakay ka na. At tapunin ko siya. Mister! Mister! Mister, dali mo! Nag-aapura si Amanda! Mister! Ay! Hala! Teka! Bakit? Hala! Bakit? Hala! Hoy! Hala! Hala! Bakit? Ano nangyari? Bakit? Hala! Bakit ba? Walang niya itong chopper ko. Tinanan si Amanda. Ano? Ihinto ninyo ito. Ihinto ninyo mga magnanakaw. Tumahimik ka, hindi ka namin sasaktan. Itigil ninyo eh. Sabi ko kami ngayon. Walang niya, itigil ninyo. Walang hiya ang super mo. Ewan ko nga ho kung bakit nagkaganon. Oy, ikaw, huwag kang alis dyan, ha? Bastian! Bastian! Oh! Ilabas ang kotse sa pulis, Amanda! Madali ka! Hindi na naisipan ito mo. Saan ko po sila hahanapin? Ewan, basta lumabas ka. Madali ka. Kinasaan? Madali ka na! Sige nga. Opo. Saro. Ano yun? Eri po pala yung chipper ni Ernesto. Nakita ko sa loob, nakatambak. Ano? Ha? Ano nangyari sa'yo? Hindi yan may kagawa niya. Diba? Ano nangyari sa'yo? Saan sinala si Amanda? Saan nangyari si Amanda? Saan ba niyo ako dadalhin? Ano bang gagawin niyo sa akin? Bakit ba? Minaong ka. Hindi ka maano. Magtiwala ka sa amin. Paano ko magtitiwala sa mga mandarambong na katulad niyo? Ako nga ako sa yung hindi ka masasaktan. Hindi ginawa namin para sa iyo rin. Oo, inagaw. Narinig mo, Nick. Pumunta ka rito kagad. Hintay kita, ha? Sa lalong madaling panahon. Madali ka! Hello? Police station? Ano? Tutuban station? Tutuban station to? Ano ba naman? Hindi, wrong number. Sorry, ha? Hawak-hawak sa akin. Ano kaya nangyari? Dinala kita dito upang muli nating sariwain Kahit ang... na tayo magkasundo, limutin mo ako'y si Corazon. Ang lahat ng iyong kahilingan ay masusunod. Magkaunawaan lamang tayo. Ay, salamat. Nagkaintindihan din. Napakagandang tanawin. Totoo.
At ang 5 taon nakalipas, walang ginuwit na pagbago sa pook na ito. Ang lahat ay katulad din ng dati. Lupang kakit-akit at nakawiwiling pagmasdan. Hindi ko akalain na sa bukiring ito ay maraming magagandang tanawin. Sa pagkamalas mo sa magandang pook na ito, wala kang naalala. Naalala? Oo. Bakit? Meron ba akong dapat alalahanin? Nakalimutan mo na bang ang pook na ito siya? Bakit mo ako dinala dito? Mamaya ako nagpariliwanag sa iyo. Ngunit ako Wala ka bang ibang nararamdaman simula nang tayo dumating sa pook na ito? Ano ibig mo sabihin? Ang pook bang ito hindi gumigising sa ng pag-ibig? Pag-ibig? Oo. Kailanman ay hindi pa ako umiibig. Sapagkat sa pook na ito wala kang madadamang maliban lamang sa pag-ibig. Ewan ko nga ba. Subalit, simula pa kanina, ay meron akong nararamdaman sa aking dibdib na ngayon ko lamang nararanasan. Yan mahal ko ang ating pag-ibig. Ang ating pag-ibig? Oo, at ang munting paraiso nito isang kaharian ng ating pag-ibig. Silang ating tagabantay. At ang mga... Bulaklak? Oo, tama, mga bulaklak na silang yung mga aligid. Pagmasdan mo giliw ko ang tubig ng batisan na siya ang yung... Salamin? Oo, ang yung salamin. At ang mga ibon sa parang na silang ating taga-api. Dito mahal ko. Ikaw lamang ang rey ng aking sasambahin. At ikaw naman ang haring aking susugiin. Giliw. At ngayon naman, bayan mo hihandog ko sa iyo ang munting alaalang napakamahal sa akin. At ang medalyang ito, nang isabit sa aking dibdib, sinumpa ko nang iaalay ko lamang siya sa babaeng tunay kong iniibig. Salamat. Ihon, huwag sanang kalimutan at laging isa-isip ang pook na ito. Dito tayo ay nagsumpan, nag-isa ng damdamin, puso mo't puso ko. Ikaw ang langit, Napakalambing na awit. Bakit hindi mo ituloy? Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang dapat magpatuloy ngayon. Paano kung itutuloy samantalang ngayon ko lamang narinig ang awit na yan? Ang mabuti ituro mo sa akin. Huwag ka sana magbiro, Corazon. Corazon na naman. Amanda at hindi Corazon. Limutin mo na yung Amandang yan. Paano kung lilimutin samantalang Amanda ang tunay kong pangalan? Utang na loob. Huwag mo nang bagitin sapagkat kinamumuhian kong pangalan yan. Danilo, ni sa pangarap hindi mo dapat kutyain ang pangalan na yan. Bakit ba pinipilit mo Amandang yung pangalan samantalang nalalaman mo't nalalaman kung ikaw si Corazon? Nagkakamali ka. Amanda ang tunay kong pangalan at hindi Corazon. Malaking kabaliwan. Ngunit ako Kung hindi ko si Corazon, kani-kanina lamang ay magkatulong tayo pangalalahanin ang ating masarap na pagsusuyuan sa pook na ito. Dahil sa paniniwalang ang pinag-uukulan mo ng pag-ibig ay ako, si Amanda at hindi si Corazon. Subalit ikaw ay... Ang iyong pagsuyo sa akin ay hindi ko tatanggapin sapagkat yan ang pag-ibig na inuukol mo kay Corazon. Kaya't ngayon din ay uwi mo na ako. Hindi maaari. Kailangan murang tayo Kung ikaw ay isang magino, ihatid mo ako ngayon din. Tayo. Danilo, talaga bang sa tuwing tayo mag-uusap ay magkakagali tayo? Ikaw ang may kasalanan. Ngunit kasalanan ko bang hindi ako naging si Corazon? Kung gayon, hindi ka mang karapat dapat na mag-ingat ng medalyang yan. Hindi mo hanapin si Amanda. At kayo dyan, ba't hindi kayo kumilos si Jesus Maria Josep ng mga tao ito? Kailangan ba yun yung? Ang mga alagad ng batas, kanina pa kung kumikilos at balikan na lamang ating hinihintay. Pero anong malay natin sa mga oras na ito pinapatay na si Amanda ng Danilo Amanting yan? Pero hindi pa ho natin napipiyo na si Danilo nga umagaw sa kanya. At sino pang aagaw sa kanya kung hindi ang hayop na yon? Sinilto! Ano?
si Tomaso ang aking tsuper. Dumating na po yung kotse. Ang kotse? Yan na. Nandito na ho marahil si Amanda. Sige. Amanda, Amanda, salamat at nakarating ka. saan ka nang galing? Saan ka nagpunta? Akala namin hindi ka nababalik sa ng buhay. Sino bang nagligtas sa'yo? Siya nga iha, sino bang nagligtas sa'yo? Ha? Sila ba? Maraming salamat kaibigan sa iyong pagkakaligtas sa aking anak. Danilo! Tama. Ikaw nga. Binabati kita, Danilo. Ikaw si Danilo Amante. Aba eh, diyan ako nakikis, hindi na ako kay Falyan sa ulo. Kaya nga? Oo! Oo, ako nga. Papatay kita! Huli na ang tao ito! Ito umagaw sa aking anak! Madali kayo! Yun nga! Tulong, madali! Tulong! Aba, huwag! Huwag mo siyang hulihin! Amanda! Huwag ka magkialam! Palahulihin ang tao ito. Tayo na. Bitiwan na! Paano ba? Huhulihin ba ang taong ito o hindi? Hulihin! Huwag! Ay, nako. Ay, ano kayo? Pero Amanda, bakit ba nakikialam ka? Nababaliw ka na ba? Bakit mo ba pinagtatanggol ang tao ito? Hala Esther, akyat mo mo. Opo, yung dyan, Amanda. At kayo naman! Hulihin ang tao ito at akong bahala. Tayo na. Papa, kapag hindi mo inutos na si Pawala, hindi mo na ako makikita muli. Aba, Amanda! Amanda! Just Kim bata ito. Hala, pabayan na ninyo yan. Bahala. Wala lang, partner. Ngunit ito'y pakatandaan mo. Simula ngayon ay huwag ka na makatungtong dito sa aking bakuran. Kapag ikaw ay nakita kong muli dito, ay babarilin kita. Talagang mahirap ang magkaroon ng dalaga, lalo na kung maganda. Tomas, tayo na. Opo, senyorito. Nick, sila ba si... Danilo, siya... Danilo? Siya si Ginoong Ernesto Villang, katipan ni... Nakikilala ko na sila. May kailangan ba kayo sa akin? Di lang katipan ni Amanda. Nais ko sanang humingi ng paliwanag tungkol sa pangyayaring ito. Tsaka naman Danilo, ang mga kaguluhang itong nililikha mo sa buhay ni Amanda ay lubhang katakataka. Marahil nga. Sapagkat hindi lang yun nalalaman na ang babae niya na tinatawag niyong Amanda ay si Corazon Lagrimas na aking asawa. Ha? Lalong katakataka yan. May katibayan ka bang makapagpapatunay sa sinabi mong yan? Meron. Tayo na sa aking studio at pakikita sa mga katibayan ng maliwanag pa sa sikat ng araw. Areglado. Tayo na sa kotse. Sorry na lang, partner. Ikaw ba? Tomas! Sige lang, sige lang. Maramang kaibigan, nasisya na ba kayo sa mga katibayang ipinakita ko sa inyo ngayon? Sa palagay ko, mga katibayan yan maliwanag pa sa sikat ng araw. Oo nga. Ang mga pinangahawakan mong yan ay mga katibayang mahirap pa sinungalingan. Hindi ko akalain may asawa na pala si Amanda. Ito lang yung malaman ng kaibigan. Na kahit anong mangyari, ay hindi maaaring magpatuloy ang kasal ni Amanda. Ito ay naramdam kong gawin ngunit kailangan. Huwag ka mag-alala. Nagpapasalamat pa nga ako sa iyo. Bakit? Sapagkat ako'y may katwiran ngayon upang umurong sa nakatakdang pag-iisang dibdib namin ni Amanda. Ang ibig mo sabihin? Alam mo, ang talagang katipang ko ay ang pinsan niyang si Esther. Ha? Ang aming kasal ni Amanda ay kasunduan lamang ng aking papa at ni Don Rosauro. Ganon, ha? Sodes ka. Magulo pala ang buhay mo. Pero, sa sanaling umurong ako sa kanin ni Amanda, ay tihong magagalit sa akin ng aking papa. At maaaring hindi na ako makatuntong muli sa pamamahay ni Don Rosauro. Maaari. Eh kung magkaganon, paano naman kami ni Esther? Siya nga, no? Madali yun. Itanan mo siya. Itanan? Oo. Mabuti. Yun ang aming gagawin. Kung gusto mo, itutulungan kita eh. Alam mo, mahilig tayo riyan. Areglado, kaibigan. Ngayon ding gabi ay tatanan namin siya. Mabuti. Aba, huwag ngayong gabi. Abe, gwardiya ako doon gabi. Eh, mano na yon.
mabuti at nang makatulong ka. Pero makukumpulong. Sige na naman, parang hindi ka kasama eh. Danilo, ito'y makakarating kay Esther. At maaaring pagpaliwanagan niya si Amanda. Maraming salamat, kaibigan. Tayo na sa bahay at nang mapag-usapan natin mabuti kung anong nararapat natin gawin. Sige, tara. Siya, Danilo, diyan ka na. Danilo, ha? Nakati ka naman. Mabuti ate, wag na kayong tumuloy. Baka malaman pa ito ng papay. Daliin ninyo at nang kami makaalis na. Kaya nga naman, ninenervous na ako eh. At ang isa pa, alam ng tao tayong dalawa magkatipang ikakasal. Ngayon ay tutulungan ko pa kayong magtanan. Hindi na bali, pinsan. Kung si Tidora ko naman eh. Loko ito ah. Wala tayong magagawa. Lalong mahirap kung tayong mapapakasal. Gayong hindi naman tayo nag-iibigan. Kaya nga naman. Kung sa bagay, pero... At ang isa pa, gustuhin man natin na hindi tayo maaaring pakasal sapagkat ikaw ay may asawa na. Ha? Pati ba ikaw ay... Oo. Ako'y naniniwala sapagkat dinala ko ni Danilo sa kanyang studio at ipinakita sa akin ang lahat ng katibayan. At may anak ka pa. Totoo? Oo. May anak kang at may asawa. Ngunit, nakita na ba niyo ako nag-asawa? At kailan ako nagkaroon ng anak? Oy, Nick! Nick! Oo. Mabuti tumakyat ka. Bakit? Ayaw maniwala si Amanda na may asawa at anak na siya. Oo nga, Amanda. May asawa at anak na nga. Nakita mo na? Sumunod na kayo, ha? Aba paano nangyari yun? Ewan ko. Basta't nagkaganon eh. Ano ba, Esther? Diyan nga, oo. Ihulog mo kina Nick, dali. Aba, tayo muna kayo. Anong sasabihin ko sa papa? Siya nga pala. Liwanag ko na lahat dyan. Halika na. Ay, teka muna. Bakit? Kalimutan ko aking handbag. Madali ka! Nick, may sniper. Ha? Sniper. Anong sniper? Yung manunubok. Sniper. Nasaan? Ayun. Ay, damatan. Damatan. Sige. Si Ernesto. Halika na. Maraming salamat, ha. Alis na kami. Yan. Diyan ka na, pinsan. Bakit? Ang papa mo. Seryoso, anong gagawin natin ngayon? Amanda! Amanda! Pa? Ba't may hagdan dito? May tao bang makyat yan? Wala ko pa. Ba't parang may nakita akong tao diyan kanina? Hindi mo nito. Ako ho, Chong. Bakit may hagdan dito? Aba, yung pinto na pinatawag ko kanina, Papa. Iniwan ito dito. Siya nga ho. Just yung mga tao yon. Napakaburara. Bakit pa nila dito iniwan itong daan? Mahina rin na utak nito matanda doon. Ay! Wag! Papatayin ako eh. Hindi naman tayo papatay. Yan. Madali ka ha, balik ulit ang Chong. Paalam na, pinsan. Good luck na lang sa amin. Mag-ingat sana kayo, ha? Babay na.
Ate Amanda, Papa? sino bang napili mong maging abay para sa iyong kasal? Ba't ninyo sinasara yan? Kaya init-init ng panahon ng mga batang ito. Ba't narito itong hagdan ito? Di ba't kanina lamang inalis ko nito? Esther? Esther? Saan na rin si Esther? Nagtanan eh. Nagtanan? Oo. Hindi ba't kanina lamang ikausap ko diyan at katabi mo pa? Oo nga. Ako'y pumasok sa banyo. Paglabas ko'y wala na siya. Nakita ko pa siyang puwapanawag sa hagdanan eh. Damuntis na bata yun. At sinong kasama? Aywan. Nag-iwan pa ng sulat. Hindi ko babasahin. Sukat bang gumawa siya ng ganyan? Para sa akin ito ah. Siya nga no. Ernesto pa man. Baka kaya si Ernesto ito? Patawarin ninyo kami ni Esther sa ginawa namin ito. Batid naming tihong tututol kayo ng papa kung kami magtatapat. Kaya minabuti na naming magtanan. Walang hiyang mga bata yun. Tungkol naman kay Amanda, ako'y nananalig na wala akong dapat panagutan sapagkat siya ay mayroon ng asawa at anak. Pati siya naniniwalang may asawa ka't anak? Siya nga ba? Nadala ang aking paniniwala ng mga sinabi at ipinakitang katibayan ng kanyang asawang si Kapitan Danilo Amante. Danilo Amante? Papa. Sisingilin kong mahal ang taong yan. Usigin ko siya. Magduro siya sa ginawa niyang ito. Huwag na, Papa. Umiwas na tayo sa skandalo. Anong huwag na? Linaso ng isip ni Ernesto kaya si Ernesto ay gumawa ng ganito. Ngunit, Papa. At ang amanting yan may kagawa na lahat. Pinibiro mo kahihiyan ang abutin natin. Anong sasabihin sa atin ng mga tao? Pananagutan niya ito sagi sa harap ng hukuman. Natapag ng hukuman ang usaping bilang 13-14-92. Kapitan Danilo Amante. At ako'y napagitna sa maraming tao. Ay bigla na lamang akong nilapitan ng isang lalaki nung ko lamang nakita. At Pagpatuloy ninyo. At ako'y niyapot at hinalikan. Tuloy ninyo. Ako'y nagpulblas at nagkawala sa kanyang bisig. Ngunit, ipinipilit niyang ako raw asawa niya at ina ng kanyang anak. Inakala kong ako'y napagkamalan lamang niya. Kaya't ako'y nagpakilala sa kanya. Ngunit, nagpumilit pa rin siya. Kaya't ako'y nagtatakong patungo sa aking papa upang siya'y maiwasan. Subalit, hindi pa rin siya nagsigil. At nang malaunan, ay saka ko lamang nalaman na ang pangalan niya ay Danilo Amante. Nagpatuloy siya ng paninira sa akin hanggang sa pati ang aking fan na si Binong Ernesto Villa ay kanyang kausapin at pinaniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Dahil dito, ang aking katipan ay lumayo at ako'y nasubo sa malaking kahihiyan. Yan po ang tunay na pangyayari. Maraming po salamat. Gusto ko, Senyor Juez. Mari na kayo magtanong. May nais ba kayong itanong? Wala po. Bakit hindi na niya tinanong? Ewan po. Tapos na kayo, binibining noble. Marami pong salamat. Meron pa ba kayo bang ibang saksi, Ginoong Piskal? Wala na po. Kung gayon, panig naman ang nasa sakdal ang tinatawagan. Wala po akong saksing maiharap maliban sa nasa sakdal, si Kapitan Danilo Amante. Kapitan Danilo Amante. Nakikilala ba ninyo ba ay nagsakdal sa inyo? Opo. Maaari bang sa harap ng hukumang ito'y ituro ninyo kung sino siya? Opo. Sino? At nasaan? Ayun po. Natitiyak ninyo? Opo. Totoo ba nung siya makita ninyo sa daungan, ay niyapos ni siya at pagkatapos ay hinalikan pa? Opo. Bakit yung ginawang bagay na yan? Sapagkat
Siya po'y aking asawa. Natitiyak ninyong siyang inyong asawa? Opo. Yan lang po kagalang-galang na huwes. Mari na kayo magtanong, Ginong Piskal. Kung gayon, inaamin mo na yung aming apo sa pinalikan ng babaeng nagsasakdal sa harap ng maraming tao? Opo. Salamat po, yun po lamang. Makababalik na kayo sa dating inyong upuan, Kapitan. Salamat po. Kagalang-galang na upong. Ang pangalita ng nasasakdal ay maliwanag na nagpapatunay sa kanyang pagkakasala kay Binibining Amanda Noble. Kaya iniling ko na siya tulan na ng hukumang ito. Tutulan ko, Ginong Piskal. Ang pag-amin ni Kapitan Danilo Amante hindi nanganguhulugang ang sakdal laban sa kanya ito. Ngunit, Ginong Juez. Patuloy kayo, Ginong Abogado. Gracias, Senyor Juez. Ang sakdal laban kay Kapitan Danilo Amante ay isang pagkakamali, sapagkat hindi maituturing na pagkakasala ang kanyang ginawang pagyapos at paghalik sa kanyang sariling asawa. At hindi rin... Sandali lang. Sangayon sa mga nasaksihan ng hukumang ito sa kasalukuyang usapin, bago mapasihan kung ang akusado ng sala ay wala, ay kailangan munang mapatunayan kung ang babaeng nagsasakdal ay isang dalaga o asawa ng akusado. Silensyo! Ginong Juez, hinihiling namin na ipagpaliban ang paglilitis na ito upang kami magkaroon ng pagkakataon na makapagtipon at makapagharap ng mga katibayan na magpapatunay ng babae nagsasakdal ay asawa ng akusado. Ginong Piskal, may tutol ba kayo sa kahilingan ng kabilang panig? Wala po. Aking natitiyak ang ating tagumpay. Nakahanda ang lahat ng saksi na magpapatotoo na si Binibining Amanda ay tunay na dalaga. Oras na lamang ating hinihintay. Ibig ko na nga matapos ang usapin yan sapagkat napakalaking alingas-ngas ang nililikha. Kung sa simula pa'y nakinig na kayo sa akin at hindi na kayo nagsakdal, sana hindi na umabot sa kalaman ng madlang pangyayaring ito. Kung sa bagay, subalit sa ginawang kapangahasan ng amanting yan ay dapat siya magdusa. Ngunit, hindi kaya mabuti iurong natin ang habla? Ngayong pang napasubo na tayo, hindi mare. Ngunit, Papa, sa bawat sandaling ako'y nasa hukuman, ay naghihirap ang aking kalooban. Tigil ang kalokohan niya. Ngunit, Papa... Siya ka na. Piskal? Gawin sana ninyo lahat ng inyong magagawa. Kinakailangan ang amanting yan ay mabibilanggo. Huwag kayong mag-aalala. Ang mga katibayan ay nasa ating panig. Siguradong-sigurado ang ating tagumpay. Pero Itay, kayo lamang higit na makapagpapatunay na si Corazon ay inyong anak at siya ang aking asawa. Siya nga po, kayo ang kanyang ama. Kaya't ang pagpapatunay ninyo na ang babaeng yan ay anak ninyo, hindi maaaring pasinungalingan. Paano inyong gagawin sa akin? Ako isang taong may sakit. Ang mabuti kaya ay ipakuha natin sila ng ambulansya. Naku, huwag. Ako'y matatagtag. Baka tuloy na kumamatay. Pero Itay, Huwag na. Kayo naman meron ng maraming saksi at sapat na katibayan na inyong hawak. Kaya nakakala ko ako hindi na kailangan doon. Nene, bakit nagkasakit ang lolo mo? Ba't magkakasakit yun? Oh, hindi ba? Hindi! Bakit sabi niya hindi raw siya makakilos? Tinatamad lang yun. Kanina lang, sinusilungan niya ako mag-ayos na laruan at naglilimas pa siya ng manok niya. Ngayon na, baby. Bakit siya nakahiga ngayon? Ewan ko. Kanina nga palang dumadating kayo ng tatay, bigla siyang pumalis at nahiga. Totoo? Oo! So ayaw kong maniwala sa akin, tanungin sa kanya. Nene, ang ganda ng baro mo. May ribong ka pa. Talaga, dala yung tatay Bakit? Pasko ba ngayon? Bakit nga ako dinala ng laruan at damit? Hindi. Pasalubong niya sa'yo yan. Kung nandito lang siguro nanay, ang dami ko ng damit na bago, no? Oo. Nene, kung lumuluwas sa Maynila ang lolo mo, saan siya sumasakay? Doon, sa jeep ni Mang Enteng. Yon? Oo. Ibig mo sabihin nahihiram niya kahit na anong oras niya gusto? Oo. Siya, kami po'y aalis na baka kami mahuli pa sa paglilitis. Paano magpamanhin na, abogado? Danilo, ikaw nang bahala mo. hindi mare Itay. Diyan ako kayo. Kung bakit ngayon pa ako nagkasakit Nene, tatay mo. Tara, Cora. Halika kayo. Naalis ka na ba, tatay? Oo, ngunit ako'y babalik agad ha? Sama mo nanay, ha? Oo.
Ano Di ba yung maitutulong ni Mandamaso kung maisasama natin sa husgado? Oo. Kung siya lamang ay makakaharap sa hukuman ay 100% ang ating panalo. Siya tayo na. Kap, maiwanan na ako rito, mauna na kayo. Eh, ba't magpapaiwan ba naman? Meron pa ako asa kasi yung mahalagang bagay. Tungkol din sa yung asunto. Ano ibig mong sabihin? Saka mo na makikita. Basta iwanan mo ang jeep kung maaari at sumabay ka na sa kotse ni attorney at na makasabay niyo ibang testigo. Well, ikaw bahala. Kaya ha, magpakabait ka sana, ha? Oo, tatay. Isama mo na nanay, ha? Oo. Bye-bye, ha? Maalala ko nga pala, Danilo. Bakit di mo isama ang iyong anak sa hukuman? Tihong makikilala niya ang kanyang ina. Attorney, limit yung bagay na yan. Dahil sa kamususan ng aking anak ayaw ko siyang humarap sa ganitong paglilito. Tayo na. Nene, kung aalis ka ba na walang paalam hahabulin ka ng lolo. Oo, bakit? Wala naman. Alam mo, nalalaman ko kung saan naroon ng nanay mo at inihahanda ka niya ng mga bagong damit para sa'yo. Siya nga? Oo, gusto mo punta natin? Hindi nalalaman ng lolo ko Hindi bali, bahala ng tatay mo sa lolo mo. Tara. Sige. Sige, tara. Dali ka. Baka saan ka pupunta? Pupunta namin ang nanay. Saka pakisabi niyo kay Matandang Damaso, napupuntahan niya nanay niya. Huwag niyo kalilimutan. Sige, sabihin niyo na. Ano ka? Ano yun? Pura, saan kayo pupunta? Saan pupunta kayo ngayon? Pinakikita sa inyo nung kasama mong nung loko-lokong kasama ni Danilo. Napupuntahan daw ng apo mo ang kanyang ina. Ha? Puspurse, mangintay. Ihiramit mo yung kotse mo? Sa Manila. Madali ka. Mga magpupunta. Madali kayo! Sa makatwid ay kayo ang ninang sa kasal ni Kapitan Danilo Amantes ni Corazon Lagrimas. Opo. Bago sila ay kasal ay matagal na ba ninyong nakikilala si Corazon Lagrimas? Opo. Si Corazon Lagrimas ba'y naririto sa harap ng hukuman sa mga sandaling ito? Opo. Maaari bang ituro ninyo? Ayun siya. Aba, sino ba babae niyo? Silencio. Hindi kaya kayo maaaring magkamali ng pagkakilala sa naturang babae? Hindi po. Bakit? Sapagat ang totoo ay magkapitbahay kami sa aming lalawida at malimit po siya sa aming bahay na kasama ang kanyang anak, lalong-lalo na noon nang ang asawa niya si Danilo ay nasa Mindanao. Sang-ayon sa inyong pahayag ay kayo nagkasal kay Corazon Lagrimas at kay Kapitan Danilo Amante. Opo. Si Corazon Lagrimas ba'y naririto sa harap ng hukuman at kung siya naririto ay maaari bang ituro ninyo? Opo, ayun po siya, nakasuot ng berde, nasa tabi ng matandang nakakulay balat at nasa tabi ng Ginoong Piskal. Salamat po. Yan lang po, Ginoong Luis. Maaari na kayong makapagtanong, Ginoong Piskal. Sa karamihan na ng inyong ikinasal, ay natandaan ba ninyo ang bawat isa sa kanila? Hindi po. Kung gayon, bakit ninyo natitiyak na ang babaeng ito ang siya ninyong ikinasal sa lalaking nasa sakdal? Sapagkat sa simula na ang batang iyan ay tumanggap ng primera komunyon hanggang sa siya'y mag-asawa, ay di siya nawawala sa loob ng simbahan, lalo na't kung araw ng linggo. Sapagkat siya ang nangunguna sa aking koro, siya'y simple. Aba, hindi ko man lamang nakikilala ang parin niya. Huwag kang mag-alala, iha. Ang piskal ang bahala. Salamat po. Salamat po, Padre. At ngayon po naman ay ihaharap ko sa hukuman ang mga katibayan na lalong magpapatunay ng babaeng itong nagkakanlong sa pangalang Amanda Noble ay dilibat si Corazon Lagrimas de Amante. Dalhin dito ang lahat ng katibayan. Exhibito A, ang sertipiko ng kanilang pag-iisang dibdib na taglayan lagda ng magkabilang panig. Silencio. Ang mga larawan nila Kapitan Danilo Amante at Corazon Lagrimas, nasuot pa nila ang kanilang damit pangkasal. At ang larawan din ng nasabing mag-asawa ng kapiling na nila ang kanilang anak. Maaari huwag makita ang mga exhibitong yan? Maaari. Aba ano-ano ang exhibit yun? Uminaong ka, iha. At ngayon po naman ay ihaharap namin ang lalong pinakamaliwanag na katibayan. Hoy, Guillermo, saan na ba sila Danilo? Kamay nga. Ayun! Siya nga! Oo. Ayun si Corazon.
Teka muna, Profesor. Ito kami. Kamusta ka? Bakit hindi ka Sino ba kayo? Labas sa mga taong yan. Hindi naman mo eh. At ngayon po naman ay ihaharap namin ang lalong pinakamalakas na katibayan, ang aming Exhibit C. Alay, pasok yan. Makakalis na tayo. Ang larawang ito'y iginuhit ni Kapitan Danilo Amante nung bago pa sila ikasal ni Corazon Lagrima. At siyang nagkamit ng unang gantimpala sa timpalak na ibinaw sa huling karnabal dito sa Maynila. At bilang katunayan, kagalang-galang na hukom, ay na itong diplomang ipinagkaloob ng lupo ng karnabal bilang unang gantimpala sa kwadrong yan. Hindi. Hindi, Ginong Huwes. Hindi ako nasa larawang niya. Amanda. Ginong Huwes, kayo na rin na magpapatunay na siya at ang babaeng nasa larawan ay iisa. Kasinungalingan. Kailanman ay hindi... Ginong Huwes, hindi natin hukom. Silencio. Ngayon, ang panig naman ang nagsasakdal ang maghaharap ng mga saksi at katibayan. Ginang Filomena Mercado. Ginang Mercado, sa ngayon sa inyo, kayo ang iniina sa binyag ni Binibining Amanda Noble. Opo. Maaari ba ninyong ituro kung sino sa mga taong narito? Opo, ayun siya. Siya ba ay matagal na ninyong kakilala? Opo, mula pa sa kanyang pagkabata. Sa tinagal-tagal na ninyong pagkakilala sa kanya, ay hindi ba siya nawawalay sa inyong paningin? Hindi po. Maliban nung siya pumasok sa kolehiyo ng Santa Isabel nung mamatay ang kanyang mama. Hindi ninyo nabalita na siya ay nag-asawa? Hindi po. Anong pagkakilala ninyo sa kanya? Dalaga po. Magpahangga ngayon? Opo. Yung po lamang sinya po eh. Kung gayon, kayo ang ama ni Ernesto Villa na dating katipan ng babaeng kasangkot sa usaping ito? Ako lang. Ano ang pagkakakilala ninyo sa babaeng magiging manugang sana ninyo o kabiyak ng dibdib ng inyong anak? Sa katayon kong pagiging ama at pagkakasenador, hindi ko mapapayagang anak ko ay mag-asawa sa isang babaeng may pananagutan sa buhay. Kung ganoon, maliwanag ang inyong pagkakakilala sa kanya na siya isang dalaga. Tudor po ako. Galang-galang na hukom. Sapagkat pinangungunahan ni Ginong Piskal ang saksi sa pagbanggit sa katayo ng babae nagsasaktan. Ang tutol ay pinagtitibay. Huwag ninyong pinungunahan ang saksi. Senador, ano ang inyong pagkakakilala sa kanya? Dalaga o isang babae may asawa? Kailangan pa bang ulit-ulitin ko na ang aking anak hindi ko maaaring pakasal sa babaeng may asawa. Naturalmente, siya isang dalaga. Salamat po. Inyong sariling pananalita, kung paano ninyong nakilala ang babaeng kasangkot sa usaping ito? Nang siya po ipasok sa kolehiyo ni Don Rosauro, ay 5 taong pa lamang ang kanyang gulang at kamamatay pa lamang ng kanyang ina. Sa aming kolehiyo na po siya lumaki hanggang sa siya'y sumapit sa hustong gulang. Gayon man po, hindi naglilipat buwan at siya'y malimit dumalaw sa amin, sapagkat isa siya sa pinakamasugid naming katulong sa pagkakawang gawa sa ulila at dukha. Kung gayon, ano ang pagkakakilala niyo sa kanya? Dalaga o may asawa? Dalaga. Salamat po. Yun po lamang sa inyo, Juez. Maaari na kayo magtanong, Ginoong Abogado. Wala po ako itatanong. Sabi mo, nandito nanay, nasan siya? Oo, nandyan. Bigla kayo na ngayon. Tatay! Nene, ayun ang nanay mo. Nasaan? Ayun. Siya nga! Nanay! Bakit hindi ka na umuwi? Galit ka ba sa akin at sa lolo? Aba, bitiwan mo ko. Hindi mo ko nanay. Ako'y walang anak. Galit ka ba sa akin? Talagang wala akong anak. Wala. Cora. Ayaw na sa'yo nanay, Noy, ha? Ayaw na nga. Anong nanay ang ibig mong sabihin? Silencio, kala ba niya palengke ito? Kagalang-galang na hukom, tayo'y maaaring maglubid ng sari-saring kasinungalingan. Subalit ang isang batang katulad niyan, na mistulang salamin ng kamusmusan ay hindi maring itulad sa atin. Ang pagkakakilala niya sa kanyang inay, hindi maring sabing gawa-gawa lamang. Tatay, umira tayo. Yayain mo na nanay. Ba?
Oo, yeah. O, Lucio. Walang hiya ka. Sana naman po. Ayun, hawak na kanyang tatay. Iwasan na ka namang kaguluhan. Salamat, mantabas at dumulog kayo. At sandali lamang, Ginoong Huwes. Itay. Lolo, Ngunit Ginoong Abogado. Hinihiling ko ang inyong kapahintulutan na maiharap ko ang kahuli-hulihang saksing to nang siya lubusang makapagpapalinaw sa usaping nililitis natin ngayon. Si Mang Damasol Lagrimas, ang ama ni Corazon Lagrimas na asawa ni Kapitan Danilo Amante. Pinagtitibay ang kahilingan. Sandali lang, Damasol, sandali lang. Sapagkat kayong ama ni Corazon Lagrimas ay patunayan ninyo sa harap ng hukumang ito na ang babaeng niya nagkakanlong sa pangalang Amanda Noble ay dili iba't si Corazon Lagrimas at asawa ni Kapitan Danilo Amante. Mang Damasol! Itay! Damasol! Itay! Lolo! Itay! 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 Sandali lang, Tore. Tatagong ang ambulansya. Madali ka. Lucio, ikaw mo nang bahala. Reglado. Anik, tulungan mo ko sa matandang ito. Opo. Damasol. Torni, mabuti pa yata painumin natin. Tama. At magpapakuha ko kahit na anong mainom, ha? Wala po kayo pangalan dito eh. Salamat, partner, ha? Wala pa rin ka. Wala araw, eh. Saan namin na nandano ko? Huwag kang mag-alala, makikita rin natin yun. Tayo sa ibang ospital. Bakit, Kap? Wala rin ba siya yan? Wala, eh. Saan siya naroroon? Ang mabuti kayo puntahan natin kay Dorosoro. Sana, Itay. Mabuti ka. Tayo kay Rosauro. Tara, Rosauro. Nakakala ko ang pinakamagaling niyan eh. Upang tumahimik ng lahat, ay iurong mo lang yung hablalamang kay Danilo. Madaling gawin yan. Ngunit kung pagkatapos ay ako naman ang habla ng iyong manugang. At ipagpatuloy ang kanyang pagangkin na si Amanda ay kanyang asawa, na siya ko rin gagawin kung ako'y nasa kanyang kalagayan. Paano? Paano nga kaya? Ang mabuti pa'y huwag ka na magpakita sa iyong manugang. Magtago ka na sa ibang bansa at akong susustento sa iyo. Ang ibig mo bang sabihin, ako'y lalayo sa kaysa ko apo? Na siya ko na lamang tanging kaligayahan sa buhay? Hindi ko yata magagawa. Dito nga kaya si dinala. Saan pa? Si Dorosaro lamang kasama ng biyanan mo. Hindi naman siya dinala sa ospital. Di siguradong nandun dyan. Hintayin niyo ako, ha? Madali ka, Itay. Oo, yan. Ano mo na dito? Danilo! Nasaan ang biyanan ko? Bakit niyo dinala dito at anong ginawa niyo sa kanya? Naririto nga siya, ngunit wala kaming ginagawang masama sa kanya. Nais ko siya makita ngayon din. Danilo, huwag ka sana pabigla-bigla. Huwag mong kalilimutan kayo nasa bahay ng may bahay. Iwan mo ko. Ngunit Danilo, huwag mo nang palalayan ng mga pangyayaring ito. At ang biyanan ko, tatawagin ko siya. Halika, maupo ka at huwag mo sanang kalilimutan kayo isang Maginoo. Maupo ka. Talagang wala na akong maisip na paraan. Rosauro, mayroon pa. Mag-isip pa tayo. Sino yan? Nariyan po si Danilo, tinahanap Si kayo. Danilo? Sus, paano kaya niyang natutuwang ako narito? Ewan ko po, basta nariyan at galit na galit. Sabihin mo sa kanya na maghintay at papanahon na kami. Opo. Rosauro, paano ating gagawin? Anong sasabihin ko sa kanya? Ano pa, di ang katotohanan? Mahirap yun. Napakahirap gawin na tayo. Wala na tayong magagawa. Mabuti pang ipagtapat na natin ito kay Danilo nang tayo na lamang tatlong makalam.
kaysa ito'y malaman pa ng lahat ng tao. Kung gayon ay pumapayag ka ng ipagtapat natin kay Danilo ito. Kung yan ang nararapat. Ngunit, ipinakikiusap kung ito'y sana huwag makarating kay Amanda. Talagang kailanman ay hindi dapat malaman ni Amanda ang bagay na ito. Maraming salamat, Rosauro. Tayo na. Tayo na. Huwag kang mainip at darating na sila. Pitay, anong ginawa sa inyo? Sinaktan ba kayo? Uminahon ka, anak. Wala silang ginawang masama sa akin. Ngunit anong kailangan nila? Kayo ay pinilit na dalhin dito. Ipaliliwanag namin sa iyo. Ipaliliwanag? Kapitan, maupo tayo. Ngunit, Nick, anak, maaari mo na kaming iwan. Opo, maiwan ko muna kayo. Hindi na napakahalagang bagay yung paliliwanag sa akin. Oo. Isang lihim na may kinalaman sa iyong pagangking. Na si Amanda ay ang iyong asawang si Corazon. Yan ang amin lihim ng 1,000 pisong kagandahan. Lihim ng 1,000 pisong kagandahan? Oo. Hindi kayo maunawaan. Maunawaan mo rin kami. Maupo ka. At nais kong ipangako mong ito hindi makakarating kahit kanino. Lalong-lalo na kay Amanda. Kung yan ay hindi makasisira sa aking pangalan at pagkalalaki. Tiyak na hindi, Kapitan. Damaso, ipagtapat mo na lahat. Simula pa sa aming kabataan, kami magkaibigan na ni Don Rosauro. Hindi ko akalain na kayo pala ni Don Rosauro matagal na magkaibigan. At halos sabay pa kaming nakapag-asawa. Ngunit siya isinilang na sadyang mayaman, samantalang ako'y dating mahirap. Ngunit wala akong kahilingan sa kanyang hindi niya pinaunlakan. At siya'y gayon din naman sa akin. Nang nagdadalang tao ng aking asawang si Doray, ako'y nagkahirap-hirap. Nagkabaon-baon sa utang at inabot ng malaking kamalasan. Ako'y napagtatalo sa lugar. Kaibigan, basta i-lista mo rin kung magkano ang utang ko sa'yo. Huwag kang mag-alala at bahalang araw babayaran ka. Tara, ipagpatuloy natin ang lalo. Mahirap na yata ang utangan eh. Bakit mahirap? Siya nga naman. Siya nga naman. Inamalas ka rin lamang. Mabuti pa, magpaibang araw ka na. Nais ko sana, bigyan pa niya kong pagkakataon. Baka sakali makabawi ako. Damaso, minamalas ka rin lang eh. Bakit? Magpahinga ka na muna. At ako lang mo po. Hala, ibang araw ka na. Wala na rin lamang siyang pera eh. Meron bang tao lang ikipaglaro na walang pera? Damaso, nagsabong ka na naman? Oo. Kaya natuto mo. Natalo ang nanalo. Natalo? Eh, nagpatay eh. At saan ka muna sinunan? Ang kiyal ka siya? Wala na bang natira? Wala na isang pera. Eh bakit naman, pati ang aking nilalaan sa aking panganak ay pinatalo mo pa? Hindi ka na ba magpipigil ng pagsasabong? Hindi mo man lang naalalang malapit na akong magsilang? Ano? Naku, yan nga ang kabuntisan mo yun ang nagbigay sa akin ng malaking kamalasan eh. Damaso! Manang iluto mo na ito, ako'y nagugutom na. Paano kung maluluto yan eh? Wala man lamang tayong panggato. Hindi mangutang ka sa tindahan. Eh wala namang magpautang sa akin tindahan dyan eh. Eh bakit wala? Oo! At pag nakikita ko ng mga tindera, natatakot na sila at nagtatago. Sino yan? Sino ba? Magandang araw sa inyo dyan. Pagbahalang Karyo, magtuloy kayo. Mang Karyo. Tuloy kayo. Maupo kayo. Salamat. Mabuti. Nagdadalaw kayo. Alam mo, Damaso, napalito ko tungkol sa iyong pakakasanla sa akin ng bahay mo. Hindi ko nakakalimutan. Pagkat ito ang tagdang araw ng pagbabayad mo sa akin. Ngayon? Oo. Wala akong magagawa sapagkat ngayon nagipit na gipit kami. Ba? Wala pa kialam ang pagipitan ninyo sa ating usapan. At kami sa pahuwi, ako'y nakalimot.
Kaya ang buong akala ko sa isang buwan pa ang ating bayaran, kaya ako hindi nakapaghanda. Basta kapag hindi ka nakabayad, bukas na bukas ay sheriff ang paparito at embargoin ko na lang ang bahay mo. Naku, huwag naman Mang Karyo. Hindi naman kailangan sa inyo malapit na ako magsilang. Isang kami titira kung i-embargo nyo itong aming bahay. Dinaramdam ko, Doray. Ngunit wala akong magagawa. Ang usapan ay usapan. Ang tanging may tutulong ko ay ang pagbibigay ng 3 araw na palugit. 3 araw? Oo. Maliban dyan, wala na akong magagawa. Bayan at ako'y hahanap na remedyo. Gawin mo sana, Damaso, ang lahat ng iyong magagawa. Oo, huwag kayong mag-alala. Siya, ako'y mananawag na. Diyos Mang Karyo. Yan na kayo. Diyos po. Maraming salamat sa 3 araw na ibibigay ko. Oo, ako bahala. Makit kang sa taas, baka pa sinapahya. Ganyan sana pa iyong magagawa, ha? Akong bahala, huwag kang mag-alala. Damaso, Kita? sino sa una ang bahala sa iyo, ha? Diyan ka muna. Oo. Paano sa Kung tungkol dun sa hinihiram mo sa akin, nalalaman mo namang hindi kita maring pahindihan kung kaya ko rin lamang. Maraming salamat po sa'yo. Balang araw ako'y makakaganti rin sa'yo. Huwag mong intindihin yan. Paano kailangan ko sana ngayon. Teka muna at makinig ka. Ako naman sanang may hihilingin sa'yo. At bagamat nalalaman kong mahirap, kapag ginusto mo ay madali. Kahit na mahirap, kung kaya ko rin lamang magsabi ka, hindi ka mapapahiya. Kahit na buhay kong iyong kakailanganin alam mo namang nalalaman para sa'yo. Buhay nga ang aking kailangan, ngunit hindi ang iyong buhay. Anong ibig mong sabihin? Sa aking katayuhan, ay halos nasa akin na lahat ng bagay dapat ikaligayan ng isang tao. Yan nga ang nakakaingit sa'yo. Salapi, karangalan at mga kaibigan. Maliban sa isang bagay na malawang ko nang minimithi. Kaibigan, kung ang minimithi mong yan ay nasa aking kapangyarihan alam mo namang walang mahal na pag-aari sa tunay na magkaibigan na katulad natin. Marahil ay nalalaman mo, ayon sa mga manggagamo, ay si Titay ay hindi maring maganap. Batid ko yun. Kaya't kung marisan, kami nang magpalaki sa inyong magiging anak ni Dora, nasa kasalukuyan nasa kanyang sinapupunan. Ang kauna-unang magiging bunga ng aming pagmamahalan? Oo. At dahil sa nalalaman kong ikaw ay naghihirap, hindi lamang ang konting halagang hinihiling mo sa akin ang ibibigay ko sa iyo, kung hindi ang lahat ng 1,000 pinyas bilang tulong ko sa iyo. Ang lahat ng yan ay sa iyo kung ikaw ay pumapayag. Mag-isip-isip ka. 1,000 piso. Pumapayag ka ba? Ngunit, ang inaalala ko si Doray. Parang hindi naman ikaw ang lalaki. Nalalang kung kapag ginusto mo walang hindi kay Doray. Damaso, huwag ka na sumunod. Pabayaan na. Sumunod yun. Damaso, laksan mo yung loob. Pababayan ba naman ni Dr. Frasenda si Doray? Siya nga naman. Dak? Pinalulungkot ko. Ginawa ko lahat ang aking kakayahan. Ngunit hindi ko naligtas si Doray. Doktor. At ang bata. Hindi ko niligtas si Doray. Ngunit ang kanyang kapalit. Ang kanyang sinilang ay 2 sanggol. Kambal? Oo. 2? Oo. Rosario. Buhay ba, Doktor? Oo, buhay sila. Ay, sandali lamang. Titay, alika. Kambal? Kawawang mga bata. Hindi man lamang nila malalasap ang pagmamahal at pag-ingat ng isang ina. Kawawan Doray. Hindi ba't sila'y sa atin na? Hindi ba't 1,000 piso ibinayad natin sa kanila? Walang pakitin yun itong taong ito. Nawala man si Doray. May dudulot ko rin sa kanila ang pagmamahal ng isang ina. Titay,
Damaso, Sa malaking pagkakasalang aking nagawa, ito lang pinakamabigat na parusang iginawad sa akin ng Panginoon. Huwag kang magsalita ng ganyan, Damasio. Kami ay dumadamay sa iyo. Ipinakikiusap ko sa inyo. At ako'y nagsusumamong bayanan ninyong maiwan sa akin ang isang sanggol upang ako nang magpakasakit na mag-alaga at magpalaki sa kanya. Iwan sa akin ay si Corazon na siya mong naging asawa. At ang lumaki naman sa aming piling ng aking asawa si Titay ay si Amanda. Na siya mo namang napagkamalan. Ang ibig ba niyong sabihin, umibig ako sa isang kagandahang dalawa ang pagkatao? Oo, anak. Hindi ako makapaniwala. Di ata't pati ang puso ko'y nagkamali sa pagkilala sa babaeng tunay kong iniibig. Huwag ka na magaling-langan, sapagkat isinusumpa namin sa ngalan ng Diyos na yan ang katotohanan. Ang hindi ko maunawaan ay kung bakit hindi ko pinagpapatagad sa akin ang lihim na yan. Sapagkat nung bago mamatay si Titay, ay hiniling niya sa amin dalawa ni Damaso na pakaingatan namin ang lihim na ito upang taglayin ni Amanda hanggang sa kabilang buhay ang paniwalang kami ang kanyang tunay na magulang. Kaya't Danilo, nais ko ito yung pakaingatan. Hay na. Don Rosa. Tayo na, Danilo. Tay! Amanda! Itay, narinig ko lahat. Anak ko, patawarin mo ko sa malaking pagkakasala na aking nagawa. Wala kang kasalanan, Itay. Maliban sa pagnanais na ilihim ang lahat sa akin. Anak ko. Ama ko. Amanda. Patawarin mo ako sa malaking paggambala na nagawa ko sa iyo. Para. Amanda, anong ibig sabihin niya? Papa! Amanda! Wag, bakit mo hinihigayan? Mamaya pag nasilayan, pagagalitan ka pa ng tatay. Hindi, talagang naihigayan. Tayo na, Cora. Kasi ng nanay, bakit hindi kasama? Sumakay ka na iya. Si Mandamaso. Tayo na, Lucio. At ang medalyang ito, nang isabit sa aking dibdib, ay sinumpa kong ibibigay ko lamang sa babaeng tunay kong iniibig. Huwag kang ulol. Totoo, Papa. Sapagkat ang sabi niya ay tanging sa palad lamang ng babaeng kanyang minamahal. Iaalay ang medalyang ito. Amanda! Don Rosa. Nanay! Tatay! Ang nanay! Nanay! Nanay ko! Hindi ka na ba galit sa akin? Sasama ka na ba sa amin? Oo, sasama ko. Kung isasama ko ng... Ano yun? ng tatay mo. Aba, Kapitan! Amanda, Isasama mo ba ako? isasama kita kahit anong maibigan. Isama mo ako doon sa pok ng punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Mahal ko. Tatay, halika na umuwi! Halika!